Okay, what is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy. So nandito tayo ngayon sa GM Cycle dito sa Daan Sarile, Cabanatuan City, Nueva Ecija. At dito sa harapan natin, meron tayong isang napakagandang V-engine na motorsiklo, ang Fecon Victorino 250i. So si Victorino 250i ay isang V-engine classic bike. So maraming nagre-request sa atin na sana ma-review din natin itong Victorino. At ito na, dumating na yung araw na nahawakan na natin siya, nalapitan natin, at ang pinakamaganda nito ay matetest ride natin siya ngayong araw. Bago tayo pumunta sa kanyang technical specifications at doon sa ating ride experience, i-walk around ko muna kayo sa bike na ito. V-engine. Ganda, no? First time natin na to. Kung merong 250cc na inline 4, meron din namang 250cc na V-engine. So, ayan ang itsura niya. Classic. Malaki yung gulong din sa likuran, ano? Silipin muna natin yung kanyang mga ilaw. I think wala siyang hazard. LED ang kanyang brake light, pero bulb type yung kanyang mga turning signals. Wala tayong ilaw dito sa plate number, pero meron tayong reflectorize, ano? Added visibility para pag nagra-ride kayo sa gabi. Disc brake, yung likuran, hindi ko alam kung anong tawag dito, kung flower, pero hindi siya wavy. Malaki yung kanyang piston. Tapos naka-spoke rims, I think tube type ito. 130/90 rim 15. So tingnan natin kung tube type ito. I think tube type ito dahil siya ay naka-spoke. Hindi pa pang tubeless yung mga ganyang design ng spoke rims. Exhaust niya is walang heat guard, para siyang bullet. At yung sound check nito mamaya, yon mapapakinggan nyo, napakaganda. So open engine siya, wala siyang masyadong fairings. Ito lang, meron lang cover yung kanyang brake fluid. Merong heat guard din dito para sa exhaust, pero dito sa harapan wala. Engine niya may FKM na naka-engrave dito. Kulay niya is para siyang blue-green. Sa camera kasi para lang siyang blue, and then may side na nag-green. Seat cushion naman niya, malambot, malapad na rin. At yung design is classic. Meron din tayong grab bar dito na tubular. Tapos yung kanyang tail fender, plastic. Dito naman sa harapan, telescopic fork suspension with sleeves para protected sa mga talsik ng bato at dumi. So disc brake din yung harapan, double piston brake caliper. Same design yung kanyang disc brake, and then tube type din siya. At ang size naman ng gulong sa harapan, 180 rim 17. Naka ano din siya, spoke wheels. Open na open siya rito. Meron din siyang slider doon or bash plate. Ito yung kanyang busina. At sa harapan naman, lahat po ay bulb type. Bulb yung kanyang headlight. Meron din siyang grill, pero 2 piraso lang yung naka-bracket na ganun. May reflectorize, kabilaan. Stainless steel yung kanyang front fender. Sa kanya namang handlebar, naka-uprise or mid-rise. Tapos analog digital yung kanyang panel. May mga light indicators. Tachometer, analog. Ating speedometer, digital. Gear, meron ding fuel gauge doon. At yung total odometer. And then the rest is light indicator. Turning signals, check engine, neutral, high and low beam. Ayan. So dito, meron tayong passing light, high and low beam, turning signals, and horn. Sa kanan naman, yung ating kill switch, and then electric starter button. So ito po yung ating susi. Yan. Sa tangke naman niya, ito. Hindi pala siya yung naka-hinge. Natatanggal pala talaga siyang buo. Sa atin namang transmission pedal, ayan, hindi siya traditional, para siyang yung racing pads. Pero hindi ito racing pads. Yung ating foot peg and then footrest, may rubber para sa vibration, ano? Para hindi nyo masyadong maramdaman yung vibration. Ganon din dito sa kabila. Yung ating brake naman, I think pag lumuwag-luwag ito, sasabit siya sa exhaust. Pag medyo pudpud na yung ating brake pads or walang fluid. So bago natin i-test ride itong bike na ito, alamin muna natin yung kanyang specification. So si Victorino 250i ay V-engine, double cylinder, 4-stroke, 4 valves per cylinder. Air-cooled lang siya, hindi siya liquid-cooled, ano? So itong 250cc na to ay nagpo-produce ng 12.5 kilowatts at 17 newton meters of torque. Fuel injected, 5-speed manual. Ayan, naka-telescopic fork yung harapan, and then hydraulic monoshock naman yung likuran. Ayan.
So nabanggit ko na rin yung size ng ating mga gulong. Disc brake, harap at likod, non-ABS. Sa kanya namang seat height, 820mm. Medyo mataas po ito. Curb weight niya is 151 kilograms at meron siyang fuel capacity na 17 liters. So available siya sa color black, green, and gray. So ano nga ba ang tunog ng isang V engine na 250cc? Sound check natin siya. Ayun oh. Napakaangas ng tunog. Yun oh, napakaangas. Ang forma, napaka-brusko. So, test ride natin siya no. So last day ngayon ng pa-test ride ni GM Cycle dito sa GM Cycle Cabanatuan branch. Malapit po yan dito sa Premier Medical Center. Dito lang yan sa Daan Sarile no, malapit sa tabi pala ng dating Toyota. So ayan, GM Cycle Cabanatuan branch. Thank you Fecon Motorcycle Philippines. So tinest ride natin itong mga motor nila. Available itong apat na to, Slick 150, Fyro 175, Victorino 250 at FKM 3GP. Okay, so Victorino 250 V-twin or V-engine. So warm up muna natin siya. Ayan, analog digital panel. Meron tayong check engine, neutral, high and low beam, and turning signals. Tunog big bike ano, 250cc pero parang tunog ano, tunog Harley. Para siyang maliit na Harley Davidson. Pag warm upin lang natin siya, pag pa-circulating lang natin yung kanyang oil. So kapag nagte-test ride tayo, tinitignan natin sa isang motor yung kanyang best body, engine, suspension, and tires. So unahin natin sa kanyang body. Upright position lang tayo dito, classic. Para siyang cafe racer. Yung kanya exhaust, naka-bullet, and then malalaki yung mga gulong natin. Telescopic suspension, pero may sleeves sa harapan para protection sa mga damages at talsik ng bato. So ito lang ang bukod tanging LED, itong brake light. So wala siyang hazard function kagaya ng 3GP at nitong si Slick. Alright, atras muna natin siya dito. So engine, sa engine naman, bukod sa kanyang design, yung performance alamin natin sa test ride ngayon. Pero sa tunog pa lang panalo na siya agad. Ayan. Okay. Ayan, relax lang tayo dito, upright position. Upuan naman niya, malambot, malapad. Sa suspension, tetestingin natin ito, idadaan natin siya dito sa may adwas. Ayan. First gear niya, hindi makatag. Ayos lang. Hindi siya sobrang aggressive actually. Gradual lang yung kanyang pag-gain. Wala siya yung tinatawag nating sigpaw or yung pag piniga mo talaga yung throttle, magagalit talaga yung makina. Hindi siya very agile. Gradual lang yung ayan, tignan nyo throttle. Gradual lang yung kanyang acceleration. Kasi ang bike na to more on cruising lang siya. Hindi siya pang racing. Yung tires niya malaki at I think alam ko dual sport tire yung nakalagay dito, and then parang oversized siya. Hindi siya yung mga pang cruiser na gulong, pero malaki siya, malaki yung mga gulong niya. Yan, dito natin ito idadaan. Hindi tayo magmamabilis dito, no? Kung paano lang talaga daanan yung isang lubak or sirang kalsada, ganun lang natin dadaanan. Ayan. So sa harapan, telescopic fork, malambot, and then yung likuran natin, medyo matigas para sa akin. Yung upuan na lang yung bumabawi dahil malambot, nagko-compensate siya ng mga bumps, kaya hindi sobrang sakit sa puson. Pero alam niyo yun, dahil medyo magaan lang ako, kaya yung suspension niya matigas sa pakiramdam. Pero kung kayo ay may timbang, let's say tumitimbang kayo ng 70 pataas, magpe-play ng maganda yung mga suspension nito, lalo sa harapan. Vibration ng engine, wala. Maganda kasi yung pagka V-twin niya, no? At the same time, napaka-brusco ng tunog, napaka-macho.
Yung katawan niya mukhang ano lang, malaking 150 kagaya ng let's say XSR 155. Parang ganun lang yung size ng kanyang katawan. Ayan, gradual lang yung kanyang acceleration. Hindi siya yung pang-alanganing overtake. Pasensya na kayo, nagbabibrate yung susi natin guys ha. Braking power, malaki kasi yung disc brake nito sa likod. At malaki rin yung kanyang piston caliper. So ayan, na-testing na natin siya sa bumps. And then yung traction naman ng gulong na to, alam naman natin na itong bike nga na to ay pang cruising, hindi siya pang racing. Pwede itong pang bundok kasi malakas yung torque ng V-twin. Kaya kung ang hanap mo fuel efficiency, machong tunog, syempre unique na engine design, at saka komportableng ride, samahan mo pa ng magandang presyo, murang presyo, panalong panalo talaga itong FKM Victorino 250. Imagine, gamit mo ito, pupunta ka ng tambay, tunog pa lang, pinagtitinginan ka na, hinahanap ka na ng mga tao. Tapos makikita nila yung motor mo, V-engine, parang maliit na Harley Davidson. O, di ba? Artistahin ka sa mga tambikes, sa mga lakad nyo. Hindi na natin siya ita-top speed kasi wala tayong paalam or wala tayong consent na ito ay ilalayo natin or ita-top speed. Pero someday guys, pupunta tayo sa FKM Motorcycle Philippines at manghihiram tayo ng iba nilang motor. Isa kasi sa mga favorite ko ngayon itong ginagamit, itong mga motor nila, scooter. Kasi practical, mura, matipid sa gas, mga fuel injected na rin. So baliin na natin yung baliin na natin yung haka-haka na kapag mga China bikes talaga masyado lang dina-downgrade So baliin na natin yun. Maganda at palaban na rin talaga ang mga China bikes, aminin natin sa hindi, maganda na talaga. Ayan, so naked lang siya. Side mirror natin, ewan ko kung ganito nakapwesto to, pero I like it horizontally. Pero okay na rin, nasa bar end siya. Legal po ito hindi ito pwede siyang lagyan dito kasi naka-clip naman siya. Ayan, 0 to 60 na lang. Testing natin kung ilang segundo abutin. Ready? Go! Permera 33. Okay, 60. Gradual lang talaga yung speed niya. Hindi siya yung nakakabigla na mapapatras ka or maiiwang ka. Pero kung sa cruising nito, napaka-komportable nito. Vibration sa paa, wala. Sa kamay, mahinang mahina. Okay, so once again, thank you so much GM Cycle Cabanatuan Branch and FECON or FKM Motorcycle Philippines. So ayan, 5 gear lang siya 5 gear speed. I think itong 250cc naman na to, kayang tumakbo nito ng 120 at least. Yan imagine pupull up ka sa tambay nyo, tapos ang tunog mo, di ba, napaka-pogi. Okay, FKM Victorino 250. At saka isa pa pala sa design niya guys, itong ganitong design is timeless ito. Kahit anong taon na, kahit ilang taon na sa'yo to, hindi ito maluluma kasi classic siya. Okay, so yan ang ating ride experience para dito sa FECON or FKM Victorino 250i. So para naman sa kanyang presyo, ito yung kanyang updated price. Victorino 250i, ang cash price niya is 158,000. Meron siyang lowest down payment na 15,800 at monthly installment na 7,877. At para naman sa kanilang requirements, kung kayo ay mag-i-installment, ang kailangan nyo lang po dito sa GM Cycle Corporation or dito sa GM Cycle ay proof of income, proof of billing, and 2 valid IDs. At para naman sa kanilang contact info, hanapin nyo lang si Sir Harry Palafox or ilalagay ko lang din dyan sa description sa ibaba yung kanilang
contact info. Okay, so yun lang yung vlog natin para sa FKM Victorino 250i. So maraming salamat sa FKM Motorcycle Philippines. So sana magtagal din sa atin minsan yung bike na ito or magamit pa natin siya ng matagal para ma-experience din natin siya sa iba't ibang kalsada at iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Okay, so kung nagustuhan niyo yung vlog natin, please like, comment, share, and subscribe and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.